Dear Mama Colleen, ako po si Kakay. May asawa for 13 years ngayon. Itago po natin si Mr. sa pangalang Gary. Nagkakilala kami sa clan dati. Naging mabilis ang lahat sa amin. Actually, ilang buwan pa lang na kami, agad kaming nagpakasal noong 2011. Yes, Mama Colleen, 4 months pa lang po ang aming relasyon ni Gary noon nang mag-decide po kami na magpakasal na sa taong 2011. Naging padalos-dalos ba kami? Feeling ko hindi naman, Mama Colleen. Dahil sa short span na nagkarelasyon kami, nakilala na po namin ang isa't isa. Align kami sa mga gusto namin sa buhay. Compatible, kumbaga. Marami nga dyan, di ba? Sa tagal-tagal nilang magjowa, sa hiwalayan rin naman ang punta. So bakit pa namin patatagalin kung ramdam naman namin na nakikita na namin kami na para sa isa't isa sa panghabang buhay. Kaya again, sa loob ng 4 na buwan, kami po ay ikinasal. Lumipas po ang 13 taon. 13 years na po kaming kasal ni Gary, pero wala pa rin kaming anak. Sabi niya, hindi naman kami para magmadali na magkaanak. Regular din naman ang pagbisita ko sa OB para malaman din kung ako ba ay may problema. Pero okay naman daw ako, sabi ng aking OB. Si Gary naman, sa tuwing sinasabihan ko siya na magpa-check up, ayaw naman niya. Ni walang isang kusa para sana ma-monitor yung kanyang sperm count. Dahilan niya, wala pang pera. Kahit meron naman. Naiinis ako sa totoo lang. Matagal ko na rin namang hinahangad na maranasang magdalang tao at tawaging ina. Naiinggit na rin ako sa mga kasabayan ko dahil ang iba, meron ng 2, yung iba 3 anak. Hindi naman kami salat sa pera, Mama Colleen. Pareho kami ni Gary na maayos po ang kita. Kaya ang hindi ko mawari, sa diyabang ayaw pang ipagkaloob sa amin ni Lord ang baby? O sa diyang si Gary, iniiwasan na kami po ay magkaanak. Pero ang tanong, bakit? Nitong mga nakaraan, Mama Colleen, halos lagi na kami nag-aaway mag-asawa. Dahil lang daw, selosa daw ako. Aminin ko, I am being jealous dahil minsan na po siyang nakagawa sa akin ng kasalanan. Hindi lang basta kasalanan, kasi may babae po na involve. Opo, pinatawad ko naman na siya. Nilunok ko na yung pride ko, pero tinanggap ko na lang at pinalampas dahil nga mahal ko si Gary. Ayaw ko din yung idea na maghihiwalay kami. Although, ilang beses niya na akong hinamon ng hiwalayan, pero hindi talaga ako pumapayag. Lagi kong ipinapaalala sa kanya na okay na nga, napatawad ko na siya, okay na yun. Pero nito lang, isang araw pagkapasok niya sa trabaho, nag-chat siya sa akin na talagang makikipaghiwalay na siya. Pagod na daw siya sa ugali ko. Grabe na daw ang pagiging selosa ko at hindi na niya matiis ang ginagawa ko raw na pagpigil sa mga bagay na nais niyang gawin. Nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko pa, okay, sige na. Gawin mo na yung mga gusto mo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Hindi na halos mabilang sa 10 mga daliri ko kung ilang beses akong nagmakaawa na huwag niya akong iwanan. Kaso this time, talagang wala na daw pag-asa na balikan niya ako. 13 years. Basta na lang niya itatapon? Ano na ang mga ipinangako namin sa simbahan na hindi kami maghihiwalay? Lahat yon ibabasura na lang niya ng ganun? Masakit kasi ramdam ko na ito na talaga yung last straw ko
At talagang bibitaw na talaga siya. Noon nagagawa ko pang hilutin eh. Nagagawa ko pang amuhin. Umuubra pa yung pagmamakaawa ko. Umuubra pa yung pakiusap ko. Pero ngayon, damang-dama ko na wala na po talaga. Damang-dama ko na ako na lang talaga ang nagsisiksik sa sarili ko. Ipinipilit ang isang bagay na isinusuko na ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, Mama Colleen? Hahabulin ko pa ba siya? Or hahayaan ko na lang siya? Ako si Kakay. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Makakaya ko ba, huy, na ikaw ay mawawala na? Makakaya mo ba? Alam ko, yan ang katanungan na naglalaro sa utak mo ngayon eh. Oo. Yung makakaya mo ba na mawala sa iyong feeling si Gary ng tuluyan? Of course, makakaya mo. Kasi una, nabuhay ka naman sa mundong ito na wala naman siya talaga, 'di ba? Hindi naman kayo sabay iniri ng nanay ninyo. In short, makakaya mo. Minsan kasi akala natin hindi natin kaya, pero tama ka, akala lang natin yun. Kaya wag tayo mabuhay sa maling akala. Pero real talk lang, bebe ko, mahirap nga naman talaga kasi na ipagsiksika ng sarili sa taong isinusuko na tayo, isinusuka pa. Minsan, kahit anong best ang gawin mo, but if your best wasn't good enough sa isang tao, kahit ilang beses mo pang makiusap, pero para sa kanya sarado na ang kanyang utak sa iyong pakiusap, wala tayong magagawa eh. But to rest and sometime to let go. Alam mo, ganito yan eh. Pwede kasing, ang advice ko, pwedeng, siguro pagbigyan mo muna si mister. 'Di ba? Magpahinga muna kayo. Baka sakaling pag nagpa-miss ka, baka sakaling kapag nawala yung presensya mo, ma-realize niya na, ay, walang Jo, di ko pala kayang mawala nang wala si Kakay. Pwedeng ganun, 'di ba? Yung magpa-miss ka muna. Yung hayaan mong maramdaman niya kung ano yung mawawala sa kanya. Yung hayaan mong maramdaman niya na parang, ay, parang may kulang. But, the tricky part here is, doon sa pahinga muna, baka sa pagpapahinga na yan, doon naman siya makahanap ng iba. Kaya hindi talaga ako naniniwala doon sa mga cool off. Nung ako yung nakikipagrelasyon noon, cool off muna tayo. Hindi ako naniniwala sa cool off. Kung gusto mong, maghiwalay muna, hiwalay na lang diretso. Hindi yung cool off pa. Kasi yung cool off na yan, habang nagpapalamig ka, baka may ibang magpainit sa'yo. Diba? Diba? Yun lang yung akin. Diba? Ang akin naman, para kay kuya mong boy, guilty naman siya na may nagawa siyang kasalanan sa'yo. Nang babae siya. Diba? Siyempre, ikaw normal sa'yo ang magalit. Normal sa'yo ang magka-trauma. That is the price that he has to pay. Yung trauma mo na takot ka na maloko uli. Yung trauma mo na nagiging selosa ka kahit sa maliit na bagay. Diba? Yun yung price na kailangan niyang bayaran eh. Dahil sa kalokohan na ginawa niya. Kumbaga, he really need na gumawa pa ng extra effort to win your trust back. Kasi yung tiwala, ang hirap nun eh. Yung parang after all na pinagkatiwalaan ka niya ng matagal, yung akala niya di ka magloloko, biglang magloloko ka pala. Diba? So, dahil nawala yon, kailangan niyang i-gain back yon. Kailangan talaga niyang mag-effort at wala siyang karapatang umarte na nasasakal na ako. Kung hindi ka rin naman loko, kung hindi ka nagloko, edi sana walang matotrauma at walang mananakal sa'yo. Diba? Yun naman yung hindi ko magets kay kuya mong boy. Unless, siguro, kasi nga, iba rin ang thinking ng mga lalaki. Diba? Kasi kami mga babae, aminin ko na, historian kami. Yung natapos na, napag-usapan na, naresolba na, binabalik pa namin. Hoy, umamin ka te, ganyan ka, wag kang ano. Siguro mga 2% lang yung hindi historian. Yung mga nonchalant. Pero yung mga babae na labis na nasaktan, diba? Wala eh. Talagang minsan kahit natapos na, nalagyan na ng period, kapag ka naungkat na naman, babalik talaga. May mga ganun eh. But again,
hindi niya dapat i-take against sa'yo yun. Kasi ikaw yung nasaktan eh. Ikaw yung iniputan. Kung tutuusin, dapat nga mag-extra effort siya. Ngayon, kung talagang gumawa rin naman ng extra effort si kuya, at ikaw to, ayaw mo ring tulungan yung sarili mo from the trauma na nagawa niya. Kasi ganun yun eh. Tutulungan ka ng partner mo para mawala yung trauma na yan. Pwedeng nag-effort si partner. In all fairness, kasi baka naman side mo lang yung naririnig namin, baka naman in fairness kay Gary, gumawa rin siya ng effort para maipanalo niya yung laban na ito. Diba? Para sa'yo ang laban na to. Kaya lang, despite siguro of how many years na ipinaglalaban niya na talagang matino na siya, despite of all the years na ipinaglaban niya na talagang seryoso na siya, at yung pagkakamali niya, once lang yon, hindi na talaga mauulit pa, pero sa kabila nun, binabaliwala mo pa rin, sa kabila nun, naging OA ka sa pagiging mahigpit. Yung tipong nagbabawal ka na, 'di ba? In fairness, nakakasakal din naman din talaga yun. Ang dami kong din. 'Di ba? Kasi lagi kong sinasabi sa programa ko na the moment you forgive someone, make sure na you really mean it. Hindi yung parang masabi mo lang na napatawad mo siya, pero bawal kang lumabas kasama ang tropa ha. Saan ka na naman pupunta? Baka may babae na naman dyan ha. Bakit kayo magkatabi nitong ni Trisha? Anong meron sa inyong dalawa? Kasi ang mga lalaki na uurat sa ganiyang paulit-ulit. Lalo na kung ang mga lalaki naman nagtitino na, 'di ba? So, bottom line. Alright, bottom line. Kung talagang hindi na kayo magkasundo, at more na nagkakasakitan na lang kayo kesa nagmamahalan kayo, baka nga, kailangan ng magpahinga. Ang mahirap lang din kasi dito, walang anak na nagbubuklod sa inyo para mas magkaroon ng meaning yung relasyon yung dalawa. Ayoko mag-assume na baka kaya atat si kuya na hiwalayan ka kasi baka may ibang babae. Ayoko maging asyomera. Siguro, doon na lang ako, ayan disclaimer ha, doon na lang ako sa ideya na hindi ninyo ma-work on kung ano man yung problema na naungkat noon hanggang sa dumating na kayo sa desisyon na yung isa talagang sumuko na. Kasi, pwede kasi yung sa anak, ibang issue na yan eh. 'Di ba? Although factor, it can be a factor, pero ako naniniwala ako that if you still love yung isa't isa, pwede yang maayos eh. 'Di ba? Pwede yang masolusyonan eh. So, yun na lang yung akin. Kung masyado nang masakit, wag na nating paduguin pa. Minsan, kailangan na muna nating gamutin, lagyan ng bandage. Bandage na lang. Para yung sugat, unti-unting maghilom. At malay mo sa paghilom na yan, mas makita mo kung para talaga saan kayong dalawa. Para ba talaga sa isa't isa o para na sa iba? Sakit!